Nakakapagod mahalin ang asawa kung walang emotional intelligence pagdating sa akin. Hello, Ate Anne. Just call me Jane, not my real name. At itago niyo na lang po ang asawa ko sa pangalang Glenn. Magandang araw. I just want to share my story and experience about sa asawa kong walang emotional intelligence. Isang taon kaming magjowa at okay naman ang pagsasama namin. Hanggang sa nabuntis ako at nagpakasal kami. 6 na taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. At totoo pala yung sinasabi nila na habang tumatagal kayo, diyan lalabas ang tunay na ugali. Nagbago ang asawa ko, hindi ko na siya halos maintindihan. Tila wala na siyang pakialam sa akin. Okay naman ang pakikitungo niya sa anak namin, mahal na mahal niya ito. Sweet din siya sa mga magulang at mga kapatid niya. Napaka-understanding din nito pagdating sa mga kapatid at mga barkada niya. Pag may problema ang isa sa mga barkada niya, nandyan siya para tulungan at pag-aanin ang loob nito. Pero pagdating sa akin, wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Pag-uwi niya galing trabaho, maya't maya ay aalis siya na hindi ko alam kung saan pupunta. At late na akong umuwi. Madalas hindi ako nakakatulog sa paghihintay sa kanya. Paulit-ulit niyang ginagawa iyon. Sa tuwing tinatanong ko, sasagutin ako ng pabarang na kesyo, wala daw akong pakialam. Hindi na niya nagagampanan ang pagiging asawa niya. Sa tuwing magsasabi ako kung ano ang problema ko, kahit umiyak pa ako sa harapan niya, kahit paulit-ulit kong sinasabi sa kanya kung ano ang mga hinanakit ko, pero binabalewala lang niya ito. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Bagkus, sasabihan niya lang ako na nagdadrama lang ako, na nag-overreact lang ako, na immature ako. Sa totoo lang, Ate Ann, nakakapagod magmahal ng taong walang emotional intelligence. Hindi nga niya ako niloloko, pero kailangan ko naman siyang turuan kung paano niya ako dapat mahalin at tratuhin. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko hanggang humantong na lang sa di pagkakaunawaan at pagkadismaya. Madalas niyang binabalewala ang pangangailangan kong emosyonal. Nakakapagod ipaliwanag sa kanya ang mga emosyonal na bagay. Paulit-ulit ko ring ipinapaintindi sa kanya kung paano nakakaapekto sa akin ang mga aksyon niya. Pero sa bandang huli, ako lagi ang sisisihin sa mga aksyon kung bunga rin ng kanyang mga gawa. Nakakapagod siyang turuan, Ate Ann, kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nakakapagod sabihin yung mga nararamdaman ko na paulit-ulit niyang ini-invalidate. Sobrang nakakapagod lahat, to the point na pati ako nauubos na. Kasi mukha akong nagpupumilit magpaliwanag para lang maintindihan niya kung saan nanggagaling yung sakit, galit at problema. Kahit umiyak pa siguro ako ng dugo, kaka-explain na nasasaktan ako sa mga ginagawa at ipinaparamdam niya. Pero parang wala lang sa kanya. Hindi niya pa rin maintindihan kahit sorry, wala. Pero dahil mahal ko siya, umaasa akong magbabago siya at gagaan ang lahat. Pero nakakapagod palang umasa, lalo na't wala rin namang pagbabagong nagaganap. Maraming beses kong ipinaparamdam sa kanya na hindi ko kayang mawala siya. Pero lagi niyang ipinapamukha sa akin na okay lang kahit mawala ako. Ngayon, Ate Ann, I want to hear some advice. Dapat pa ba akong manatili at umasa na magbabago siya? Or do I need to let him go even if it hurts a lot?